At inuulit ko sa mga kababayan natin dahil ito ay mind conditioning ng mga bangag. For the information of all, tayo po ay hindi na member ng ICC. Panahon pa ni Pangulong Duterte, tayo ay nag-withdrawal of support sa ICC. So, kapag hindi na po tayo membro ng ICC, kung ano man ang problema natin sa korte o usaping batas, walang pakialam ang ICC. Unless, ang gobyerno natin mismo ang magre-request. Babaliin nila yung batas. Babaliin nila yung ano natin, justice system natin. Functional ang Supreme Court, functional ang ating korte. Lahat ng korte natin ay nagtatrabaho. At competent sa kanilang mga tungkulin. Yan nga, isang malaking insulto sa Supreme Court yan eh. Bakit kailangan dun nyo kasuhan? Merong korte dito. Dalhin nyo rito ang usapin. Dito sa korte ng Pilipinas, hindi dapat sa korte ng ibang bansa. Dahil hindi naman Netherlands citizen, si Senator Bongo, si Senator Ronald Bato de la Rosa, at yung mga matataas na kapulisan. Pangalawa, kung tutusin, ano ang basihan nila para issuean ng warrant of arrest or para i-involve nila sa krimen na sinasabi nila. Actually, yung kay Pangulong Duterte, that is paratang. Bintang lang po yun. Ginawa lang nila yon dahil yan ay political vengeance. Dahil nga, di ba, binisto ni Pangulong Duterte na bangag ang ating Pangulong BBM. Kaya yun ang naging gante. Gumawa siya ng paraan para ang ating Pangulo ay madala sa Netherlands, sa dahig. That is political. Political motivated. Hindi yan normal na batas na kailangan yan ang nangyayari. No. Abnormality po yan. Yan ay isang malaking paglabag sa ating konstitusyon. Sir, balik tayo dito sa flood control kasi hindi pa naman talaga nawawala tong issue na to eh. Anong masasabi mo doon sa pahayag ng Mystery Media na wala daw binulsa si Romualdez sa flood control kahit piso? Paano walang siya ang binabanggit ni Saldico. Siya ang binabanggit ni Diskaya. Siya ang binabanggit ni yung Sarento. Siya ang binabanggit niyan. Sino? Gutesa? Si Gutesa. Si Martin Romualdez ay may kaugnayan. Siya ay may kinalaman dyan. Dahil hindi pati kay Cabral, sa Cabral Files, meron din ang pangalan ni Martin Romualdez. Kaya may kaugnayan si Martin Romualdez. Hindi pwedeng wala siyang nakuha kahit piso. Impossible dream yan. Kung yung mabababang congressman, meron siya pa kaya. Imposible yun. Ikaw ang mataas sa batasan tapos hindi ikaw mawawalan. Ibig sabihin sir, parang kagaya din sa pinsan niya na hugas kamay din ito. Talagang hugas kamay ito. Hugas kamay ito, tsaka meron talagang didepensa sa kanila dahil mga bayaran yan. Yun naman ang dahilan kung bakit merong nagtatanggol sa kanila kasi nga may bayad dyan. Kung natatandaan nyo, balik tayo sa impeachment. Yung impeachment, unang sampa ng impeachment, magkano bawat isang congressman, bawat isang senador? Di ba 250 million? Natandaan nyo yun? Yung unang-una na marami sila, 200 plus ang pumirma na hindi rin nag-work out kasi nga wala naman talagang grounds. At ang Diyos mabait. Binisto yung flood control kaya nagka-leche-leche na ang Pilipinas Kasi nga, hindi nila alam, meron na rin God intervention sa nangyayari na ito. Tignan mo yung pagkakasakit ni BBM. Di ba? Malala na ngayon. As per Constitution, sino ba ang papalit? Si VP Sara Duterte. Pero ano ginagawa nila? Sampa sila ng sampa ng impeachment. Kasi gusto nga nilang mawala. Hindi lang sa 2028 sila kinakabahan, kundi pag nawala si BBM o namatay si BBM, yun ang kinatatakutan nila. Automatic, as per Constitution, the next president is the VP president. Sir, ano masasabi mo sa sinasabi ni Claire Castro na saan daw kinukuha yung survey na bakit daw ang taas ng rating si VP Sara at kay Bongbong Marcos ay nag-negative 3 pa? Teka muna, ngayon question sila. Bakit kapag bumababa ang Duterte nung mga previous, noon, hindi Duterte lang, hindi sila pumapalag at wala silang ganyang pronouncement? Bakit? Ngayon, katotohanan yan. Yung survey na yan, kung saan kinukuha, alam nyo kung saan? Sa 3 bagay lang. Sa 3 bagay kung bakit bumabagsak at patuloy na bumabagsak ang rating ng ating Pangulong BBM, alam mo kung saan kinukuha yung rating? Number 1, performance.
Number 2, achievement. Number 3, accomplishment. Yan tatlong yan, tanungin ko kayo, meron ba siya niyan? Sa palagay ko sir, wala eh. Wala talaga kasi unang-una performance. Ano performance niya? Meron bang kaunlaran? May nakita ka bang mga project dito sa Maynila na ayon nga kay Sir Greco Belica, ang NCR napakalaki ng pondong ibinaba dito. Pero wala naman tayong makita mga proyektong boom na boom para magastusan ng bilyon-bilyon. Alam mo ba, usapin na ito, hindi na milyon, bilyon. Oh, tapos achievement. Ano achievement niya? Wala rin. Accomplishment, wala rin. Oh, ano sa palagay mo mangyayari kapag may nag-survey? At saka hindi lang yun. Basihan na natin sa social media. Maglagay ka ng post. I-question mo. I-question mo lang. Sino ang magaling na Pangulo? BBM or Duterte? Doon pa lang sa survey na yun, makikita mo na. Huwag lang nilang ilalabas yung mga troll army nila. Pantay ang laban, parehas ang laban sa social media. Tignan mo, kahit lagyan mo pa ng tumatawa na emoticon yung Duterte, tumatawa, insulto yun kung tutusin eh. Tumatawang emoticon, tapos lagyan mo ng heart yung kay BBM. I-heart mo na, ang heart, maganda yan. Pero walang mag-heart. Bakit? BBM nakalagay dun sa heart eh. Dito sa insulto, dito sa tumatawa, nakalagay naman sa Duterte. Pero iboboto pa rin yung tumatawa. Bakit? Doon pa lang mababasihan natin na ang tao gising na sa katotohanan. Dahil ang mga mamamayang Pilipino, ang tunay na mamamayang Pilipino, matatalino at may puso. Kaya yung survey na sinasabi mo, Brad, kung bakit nananatiling mababa at bagsak, dahil nga doon sa tatlo, performance, achievement, accomplishment, at may isa pa pala, yung decision making. Wala din siya niyan. Sir, ito, last na lang sir ha. Anong masasabi mo doon sa sinasabi ni Risa Hontiveros na mapipilitan daw siyang tatakbo ng pagka-presidente kasi ginugusto daw siya sa taong bayan at malakas daw siya sa survey sa Visayas at saka sa Mindanao. Ano pong opinion mo dito, sir? Natawa tuloy ako eh. Impossible dream yan. Ang galing talaga nila mag-manipulated of mind. Mind conditioning yan eh. Mind conditioning. That is called mind conditioning. Kinukondisyon nila na para bang ang mga mamamayang Pilipino ang dahilan kung bakit siya tatakbo. Huwag mo na kaming idamay, Risa Hontiveros. Walang nagkaagusto sa'yo. Ang nagkaagusto lang kay Risa Hontiveros, yung mga alipores niya, yung mga supporter niya, yun lang. Ilan lang yun. Negative, konti lang yun. Kaya wag mo na kaming idamay, Risa Hontiveros, na napipilitan ka at para bang utang na loob pa namin dahil para bang pinipilit ka pa ng mamayan. Hoy, Risa Hontiveros, ilabas mo na yung pinakamagaling mong kandidato sa presidential election. Walang tatalo kay VP Sara Duterte. Dahil ang mga Duterte, ang tunay na nagmalasakit at nagmahal sa bansang Pilipinas at nagbigay ng respeto sa iba't ibang bansa, ang Duterte. Sir, ito, last na lang talaga. Anong masasabi mo dito sa bangayan ngayon ni Tarrila at saka ni Senador Rodante Marcolita? Tungkol dito sa West Philippine Sea. At tungkol dyan sa West Philippine Sea, sa totoo lang itong Tarrila, parang akala mo napakatapang eh. Akala mo talaga kaya niyang gampanan na ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Sa totoo lang, hindi tayo dapat makipag-away sa China. Hindi natin kaya. Let's face the reality. Hindi po natin kaya. Kahit sabihin natin magagaling ang ating mga sundalo, kung less sophisticated weapon naman tayo, less tayo sa sophisticated weapon. Wala tayong mga pangmalakasan na pandigmaan. Pangalawa, hindi naman po tayo inaaway ng China. Eh bakit tayo makikipag-away? Can I make a request? Yes. Can you please share the greetings of peace to the person seated next to you? Just say, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. And if he's a man, please tell him na baka gwapo mo ngayong gabi. Rapo mo ngayong gabi. Ang gwapo mo, brother. Kapatid, gwapo ka. And if she's a lady, please tell her, you're so gorgeous and beautiful. Guwapa na, gorgeous pa. Beautiful. Pero never say rest in peace.
Yung doon lang ang mag-rest in peace. Kilalanan niyo kung sino yun. Anyway, before I proceed, ako'y nagpapasalamat talaga sa presence niyo ngayon gabi. This only goes to show not only to support the song but your support for VP Inday Sara. Palakpakan po natin mga sarili. At gusto ko rin pasalamatan na ating mga media outfit or institutions. ABS-CBN is here, SMNI, and Billionario Channel. Palakpakan po natin sila. At 10 na rin yung napakadaming vloggers na nandito ngayon. Palakpakan natin kayo. Of course, gusto kong batiin ang isang inspirational leader din who is behind what we call one of the very reputable organization that is supporting VP Sara. And I'm referring to the DDS Saraol Confederation. I am referring to Councilor Danny Dayang-Hirang. Palapakan po natin siya. He's from Davao. And kasama rin dyan ang chairman, of course, ng DDS Saraol na walang iba kundi ang kuya ko na si Wendell Cabrera. Palapakan. Bago ko banggitin ang mga iba pang guest natin, gusto ko lang banggitin din kung sino yung nag-organize talaga dito sa event na ito ngayong gabi. Kasama dyan, of course, yung DDS Saraol at nandyan din yung Inday para sa Bayan na pinamumunuan ni Miss Dang Imperial. Palapakan natin siya. At siyempre, hindi mawala yung BIP-SD. Volunteers for Inday for President for Sustainable Development. Ngayon, tuwang-tuwa rin ako sa presensya ng ating mga senador at future senators. Of course, sino bang naniniwala na hindi nanalo si Attorney Raul Lambino noong last election? Panalo lahat ang mga kandidato ng PDP. Pero, without full support, in 2028, talagang ipoproclaim na natin siya kahit against the will of COMELEC. Yes! Papayag ba kayo? At of course, hindi siya magtatagumpay sa Senado kung wala siyang kasama doon, nakakampi. Alam po ninyo sa politika masama mang pakinggan pero kampi-kampi rin. Kaya may mga political parties. Kaya kung ano yung advocacy at ipinaglalaban na agenda or platform of government ng isang political party, yun ang ipaglaban nila. Kaya ang sinasabi ko ngayon, yung aking kaibigan na very reputable lawyer na ngayon sa Pilipinas because siya po ang nagdidepensa sa mga kaso laban sa mga Duterte at nandyan din yung may iba pang kasong pinaglalaban niya. And I'm sure, God willing, and I pray that this man will soon become one of the senators of this republic. I'm referring to Tony Bobet Torion. Isa pang dapat na-proclaim na rin ito. Kasama ni Attorney Raul Lambino. Panalo sila Pero siguro pwede pa tayo mag-create ng sarili nating COMELEC. Baka wala nang usapan. No fair play. So, of course, palakpakan natin, of course, si Dr. Richard Mata.
Happy birthday! Can we get a song? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Of course, ito, kaibigan ko rin ito at talagang siya yung isa sa namuno na para mag-file sana ng impeachment. Impeach at ano ito? Article of impeachment. Yan ba tamang tawag? Ito, magkasama rin kami sa PANA, Philippine Alliance of National Accountability. I am referring to Attorney Manny Luna. And of course, isa rin sa security officer natin. Hindi tayo pwede, wala tayong military personnel or officer na kasama natin ito sa PIPSD, sa PANA, kung saan talagang very, very active. And I'm referring to, of course, General Kita! At yung mga iba pang leaders natin na nandito ngayong gabi, of course, sina Chuchi, sina Saima, from na mga leaders, nandyan si Bishop Richard, ano ba ito? Nalimutan ko tuloy si Bishop. Manit. Basta Bishop na mental ka. Anong tawag yan? Hindi ba sinyon mo? No, basta ang organization nila, napakarami nila dito ngayon. Of course, nandito rin. Nandito. Sorry. Of course, nandito rin si Mayor Relina Lim ng Baroy, Lanao del Norte. At nandito rin si Mayor Tin Takahasi. Yon si Bishop Rica Blanca. Naalala ko. Palakpakan natin siya. Tayo ka naman dyan. At nandito rin si Congressman Tony Bravo. Palakpakan natin siya. Nandun siya sa likod. Okay. So mga ibang leaders, nandyan yung VIP leaders. Sina Edwin, nandyan si Edwin. Nicolas, si Ed. Imberga, nandyan. At yung iba pang mga leaders, nandito sila lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. I have a prepared speech. Sandali lang ito, okay? To start with, allow me to share with you my quote. This is my personal quote, and it runs this way. The Philippine government is no longer a public trust, but a public trust. Den of crocodiles and kingdom of syndicates. Do you agree with that? Yes! Yan ang sitwasyon natin ngayon. Di ba? Basura na nga yung tawag sa pera eh.
Di ba? Basura rin yung gobyerno natin dahil pinamumunuan ng mga sindikato. These words cut deep, but they are a wake-up call. Corruption is well entrenched, and it is suffocating our nation. Yet, in this fight for change, there's a beacon of hope, and that is Vice President Inday Sara Duterte. Bakit mahina yung palakpakan? Isa pa! Her resilient, agile, and developmental grand leadership isn't just a style. It is a movement. It's about breaking chains, fighting graft, and putting Filipino first. It's about bringing our country to greater heights and making it great again. Today, we launch a song I composed that embodies VP Sara's grand leadership. A powerful tool to spread her vision across the country. This is not just a music. It is a rally cry for transparency, accountability, and progress. It is a reminder that together we can clean up the trust and build a government that truly serves. But this song is more than just an inspiration. It is a protection. As attacks rise, including the latest impeachment case meant to silence her 2028 presidential run, this anthem becomes an antidote. It's proof for VP Sara's impact, her resilience, and why she is the leader we direly need. To VP Inday Sara, your grand leadership inspires us. Resilient means strong pero may malasakit. Matapang at di magpapalugi. Bounce back from any setback, and that is Inday Sara. Agile because she is decisive, making tough calls fast or decide soundly in any given instant situation. Adapt or can adapt in any changing circumstances. Innovative, encourages new ideas. Development because she has a clear vision for the country. Capacitates or empowers people economically, educationally, with virtues or with values, politically, socially, culturally, spiritually, and inspires people to unleash their creative energies. These are the main reasons I composed a song for VP Sara. She's shown us that integrity, grit, and heart can move mountains. This song is a testament to that. Let's champion a future where leadership isn't about power, but about service. Not about greed, but about servanthood. Where greatness isn't a slogan, but a promise meant to be fulfilled. Not to deform a nation, but reform it for the betterment of the people. To all Filipinos, let's unite behind VP Inday Sara Duterte. Let's use this song to spread her message, counter the noise, and ignite a movement for real change. I admit, the fight is tough. But with VP Inday Sara Duterte as our grand leader, we are tougher.
indeed, we will end up victorious. Mabuhay si BP Inday Sara Duterte! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Thank you very much and happy watching. I hope you enjoy the song. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ronald L. Adama. Before we play or before we officially launch the Aguila ng Pilipinas song, may we humbly and kindly request po to please turn your phones into silent mode. Let us all please put our heart in listening this very, very wonderful song, no, for our beloved Vice President Sara. And let us all focus. Mabilis lang naman po ang video na ito. And without further ado, are we all ready? Ready na ba kayo? Ayan, sige po. Bigyan natin ng konting oras. Ayan. Okay, mukhang handang-handa na ang lahat. Kung handa na po ang lahat, ipi-play po muna natin ang video ng official song, the female version, then it will be performed live by our singer, Miss Jennifer Ochavillo afterwards. Alright? So I guess we are all ready. So can we do the countdown? Okay ba, Tech? Okay, so we will be playing the official video and the official launching of the Aguila ng Pilipinas song dedicated for our beloved Vice President Sara Duterte. Okay, ready na ba kayong lahat? Okay, please join me in counting and let's do this countdown. 3, 2, 1, play the video. Inday Sara Duterte ang pangalan. Siya ay nagmula sa Davao, lumipad na may magandang pangarap. Ngunit siya siya'y nagmamahal.
performed by Miss Jennifer Ochovillo. Grabe naman po, napakagandang Galing. You may open the lights po. Before we play also, there is a male version of this Agila ng Pilipinas song. No? We will be playing it also later on. And also, Miss Jennifer is here, no? Ayan, live na live po na ipo-perform niyan sa ating ngayong gabi. But before that, would like to hear some few message, few words from Sir MV, no? Yung kumanta ng male version ng Agila ng Pilipinas. Can we play the message from Sir MV? Please, thank you. Binabati ko po kayo sa isang makasaysayang araw na ito sa pagla-launch ng isang awiting tatatak sa puso't isipan ng bawat Pilipino. Isang malaking karangalan po para sa amin na isa sa pinagkakatiwalaang umawit ng kantang ito, ang Agila ng Pilipinas, Inday Sara Duterte, na komposisyon ni Dr. Ronald Adama. Ito yung isang awiting nagbibigay parangal sa isang leader na kinikilala hindi lamang bilang Agila ng Davao, Agila ng Mindanao, kundi Agila ng Pilipinas, ang sagisag ng tapang, paninindigan at tanging pag-asa ng taong bayan. Maraming salamat po Dr. Ronald Adama sa tiwalang pinagkakaloob ninyo sa akin upang maihatid ang mensahe ng kantang ito sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ay isang paalala na sa gitna ng mga hamon ng bayan, may isang leader na handang tumindig, lilipad ng mataas at ipaglalaban ang kapakanan ng mamamayan. Ipagpaumanhin po ninyo at hindi ako makakadalo ng personal sa launching na ito sapagkat ako po ay kasalukuyang nasa ibang bansa ngayon. Subalit, ako man ay malayo sa inyo, ngunit buo po ang aking suporta at pasasalamat sa proyektong ito. Naway magsilbing inspirasyon ang kantang ito sa sambayanang Pilipino at magbibigay lakas ng loob at pag-asa sa bawat mga karinig nito. Kasabay ng launching na ito ay mapapanood po ninyo ang buong music video nitong awiting ito sa mga social pages ko para pwede po ninyong maida-download at mapag-aaralan. Dahil ilang araw mula ngayon ay ilalabas ko na rin ang karaoke ng kantang ito para lahat tayo ay sabay-sabay nakakanta sa darating na panahon. Makikita po ninyo ang kantang ito sa YouTube channel na Mahal Ko Bayan Ko PH, sa Facebook page na Ebi Aguilar at Mahal Ko Bayan Ko page. Available na rin ito sa Spotify, Apple Music, YouTube Music, iTunes, at Amazon Music. Congratulations po sa mga nag-organize sa launching na ito sa pangunguna ni Dr. Ronald Adama. Ito po si MB Aguilar. Maraming salamat po ulit at mabuhay ang matitinong Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Ladies and gentlemen, let's hear now and witness the male version of Agila ng Pilipinas composed by Dr. Ronald L. Adama.
There we have it, ladies and gentlemen. Palapakan ulit natin ang male version ng Agila ng Pilipinas. Music and lyrics by Dr. Ronald Adamat. And now, we are so honored to have her live here performing this Agila ng Pilipinas song. Let us once again welcome the ABS-CBN Showtime Tawag na Tanghalan 5 times defending champion, Miss Jennifer